Natukoy na ng PNP ang pagkakakilanlan ng suspect sa pag-atake sa Resorts World Manila. Inaasahan magiging tulay ito para malaman ang motibo sa pag-atake. Payulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Yes, tama yan, Maris, na kumpirma na ng otoridad ang pagkakakilanlan ng lone gunman dito sa naganap na malagim na insidente sa Resorts World Manila kahapon. Pero Maris, ayon mismo kay Southern Police District Director Tomas Apolinario, hindi pa raw muna pwedeng ibigay o i-disclose yung pangalan nitong lone gunman na ito dahil matter of procedure daw na hindi raw muna ito ilabas habang ongoing itong investigasyon. Sa mga oras na ito, Maris, ay nagpapatuloy ang clearing operations sa loob ng Resorts World. Naroon din mismo sa loob ang mga pulis at ang forensic team ng SOCO at tinutukoy din, Maris, o inaalam, sinisigurado kung meron pa bang mga natira, if ever man, o natrap na mga tao doon, sana'y wala na doon sa loob nung particular dito sa second floor ng gaming area ng casino kung saan natagpuan ang 37 mga nasawing biktima. No? Mahalaga raw na malaman ang identity ng gunman dahil dito matutukoy ang siyang motibo ng naganap na pag-atake. Aabutin daw, Maris, sabi ni Apolinario, ng 1 hanggang 2 araw para matapos ang clearing operations bago pwedeng i-turn over sa management ng Resorts World Manila ang naturang gusali. Gaya na inaasahan ngayon dito, Maris, sa ating paligid ay talagang napakahigpit ng seguridad na ipinapatupad sa paligid ng mall at dito sa buong Resorts World compound. Hindi na rin pinapayagan, Maris, na magkuha o pumasok itong mga kawani ng media sa kalapit na vicinity ng mall. Kapansin-pansin din ang mahigpit na seguridad na ipinapatupad naman doon sa mga kalapit na mall. At sa ngayon, Maris, ay patuloy tayong naghihintay dito sa labas ng Resorts World Manila. At mamaya, alam mo, ngayon naman aminado tayo na marami pa rin na mga kasagutan, marami pa rin mga katanungan tayo tungkol doon sa talagang mga circumstances na naganap bago itong malagim na pag-ataking ito. At nagsabi sa atin ang pamunuan ng Resorts World na sila raw ay willing na magbigay ng panayam pagkatapos nito maya-maya lamang para linawin yung iba pang mga tanong natin. Samantala, kaunting information tungkol naman doon sa mga pamilya ng mga nasawi, ng 37 na nasawi, ay mamayang gabi ay magtutungo dito sa 2 punerarya si Pangulong Rodrigo Duterte para personal na makiramay sa mga kaanak ng mga nasawi. At ayan muna ang pinaka-latest mula rito sa new Resorts World Manila sa Pasay City. Maris. Rida, matanong ko lang, yung pagkakakilanlan ba ng lone gunman o yung suspect, natukoy ito dahil sa tulong ng 2 persons of interest na hawak ng mga pulis o ito ay sa ibang pamamaraan nila na nalaman at ano na ang balita dun sa mga persons of interest na hawak ng pulisya? If I'm not mistaken, Maris, as early as last night, ay sinabi naman kasi nitong si Apolinario at itong si NCRPO Director Albayalde na meron na silang initial confirmation ng identity nitong lone gunman na ito. Pero ito'y malabo pa nga raw na ma-establish kagabi. Pero ngayong umaga, ang sinasabi sa atin ni Apolinario ay talagang confirmed ng araw itong pagkakakilanlang ito. So, di ba, kahapon, if we can remember, Maris, ang sinasabi nila nga pwedeng pagbasihan ay yung kotse at yung isa pang person of interest na di umano ay naghahatid dito sa gunman papunta sa Resorts World Manila. Yan daw, ang sabi ng otoridad sa atin, ay malaking tulong daw at yan daw ay pinanggalingan din ng kanilang pagkakakilanlan. But more than that, ay na-autopsy na rin daw ng SOCO itong labi ng nitong gunman na ito at malaki raw ang naibigay niyan na lead para matukoy kung ano ba ang identity ng gunman na ito. Pero sa ngayon, kaya niya sinasabi na mahirap pang i-disclose ito sa publiko ay dahil kasama dun sa investigasyon nila, Maris, ay para matukoy kung ano ba mismo, kung ano ang background nitong lalaking ito, kung ito ba ay merong relationship or association sa kung anumang grupo, kung basta ano ang background niya para ma-establish kung ano ang motive ng kanyang ginawang pag-atake. Maris. Rida, isa na lang. Nais ko lang linawin, yung tungkol dun sa sprinkler system ng naturang hotel. Merong mga nagsasabi na
posibleng nakasara ito dahil maraming mga naninigarilyo dun sa lugar na yon to allow the smoking inside the hotel, especially in the casino. Ito ba'y nakasara o na-establish ba na hindi nag-function kaya talagang dahil sa suffocation kaya namatay ang mga biktima? Or ano ba ang sinasabi ng pamunuan ng hotel kaugnay dito sa sprinkler system na ito, Rida? Ang pamunuan ng Hotel Maris patungkol particularly doon sa sprinkler system, wala pa silang malinaw na explanation tungkol dyan. At yan daw yung kanilang ipoprovide sa atin ngayong tanghali kapag sila ay humarap sa atin. Pero as far as police authorities are concerned, ang sabi nila, itong pag-activate ng sprinkler machine o kung ito man daw ay gumagana nga ba talaga o hindi, yan daw yung dapat na lumabas at ma-establish doon sa kanilang isinasagawang investigasyon na sa ngayon ay hindi pa nila inilalabas, Maris. Alright, hihintayin natin yan at ang iba pang mga developments kaugnay sa kasong yan at sa insidenteng yan. Maraming salamat sa iyong ulat, Rida Reyes.